Baka makatulong itong bidyong ito sa inyo mga paps. Sa mga kagaya kong may problema dito sa manubela ng kanilang mga motorcycle. Ito palang case ng sa akin mga paps is kunting lubak lang. Lumalagotok na dito sa manubela mga paps. Kala ko dati dito sa shock niya dito sa harapan mga paps. Hindi pala, dito pala. Kasi maluwag na mga paps. Pag ginagalaw-galaw ko, umaalog na siya mga paps. Tapos may kabig na yung manubela niya. Kung liligaw ako sa kurbadahan, kumakabig yung manubela niya. Which is delikado yun mga paps. Nakakadisgrasya yun. Ito yung mga binili kong mga kailangan para sa pag-ayos ng ating manubela. Knuckle bearing. Sontal siya mga paps. Nabili ko sa halagang 150 lang. Sana okay naman siya at tumagal. Knuckle bearing pala yung binili ko mga paps. At dalawang bolt and nuts para dun sa manubela mga paps. Kasi papalitan ko na mga paps. Kasi lost thread na kasi noon eh. Tapos grasa 30 pesos. Itong electrical tip mga paps, baka kailanganin ko kasi sa wiring niya dun sa headlight. Kasi parang mababaklas kasi. Tara mga paps, sakahan niya ako sa paggabit. A few moments later. Ang una nating tatanggalin mga paps, tatanggalin natin tong gulong, tapos tong brake nya, front brake nya, tapos itong tapalodo mga paps. Papakita ko na lang sa inyo mga paps pag nabaklas ko na. So yan mga paps, natanggal ko na yung gulong, pati na rin yung tapalodo. Ayan na siya. Ayan na siya mga paps. Tapos kailangan nating paluwagan dito mga paps. Kasi ito yung kumakapit dito sa ating fork mga paps. Tapos kailangan nating baklasin itong manubela mga paps. Itong handlebar. Yung mga yan. Tapos papaluwagan rin natin dito. Yan mga yan. Yan mga paps. Magkabilaan niya mga paps. Yan. Para mahugot natin itong fork mga paps. Sige mga paps, tatanggalin ko muna itong handlebar. Papakita ko na lang ulit mamaya. So ayan mga paps, napaluwagan ko na, natanggal ko na rin yung handlebar. Tapos kailangan na lang tatanggalin itong fork natin mga paps, itong dalawang ito. Tatanggalin natin itong mga paps. Yan. So papakita ko na lang ulit mamaya paps pag natanggal ko na itong fork na to. Yan, natanggal na yung front shock niya mga paps. Ito na siya. Tapos kailangan natin itong paluwagan mga paps. Tatanggalin natin to. Yan, natanggal na. Kailangan pa pala natin mga paps tanggalin tong headlight para mailihis natin tong wirings dito sa baba mga paps. Kasi hindi natin mahuhugot itong nasa baba kung meron tong sagabal na to, kaya kailangan natin ilihis mga paps. Ilihis natin mga paps. So ayan, release na. So mukhang mahirapan ako sa pagtanggal dito mga paps. Ito. Butterfly T-post yatang pangalan nito. Hindi ko alam eh. Gago! Hindi naman kasi ako mekaniko. Nagdi-DIY lang mga paps. Kalawang na kasi mga paps. Kinain na ng kalawang sa loob kaya kailangan pukpukin pataas.
Pupukpukin ko muna pataas mga paps. Papakita ko na lang pag natanggal ko mamaya. Dahan-dahan ko siyang pupukpukin mga paps dito banda. Kasi pag malakas, malambot lang kasi ito eh. Baka mabali, delikado. Wala tayong pamalit. Dito tapos dun sa kabila. Diyan. Diyan. Dahan-dahan lang mga paps. Dahan-dahan lang sa pagpukpok. Pataas. So ayan mga paps, nahugot ko na. Pagkatapos baklasin mga paps, gagamit tayo ng sinsel para dito. Counterclockwise ang pukpok natin pag ganun. Bali itong gagamitin ko, flat screw mga paps, yung ginagamit kong pansinsil. Dito siya mga paps, yan. Pukpukin natin dyan, pa counterclockwise. Grabe yung kalawang mga paps. Kailangan natin lagyan ng langis mga paps para mas madali siyang mabaklas. So yan, nampalogan na natin mga paps. So ito siya mga paps, kalawang na. Ball bearing pala yung dati nito mga paps. Ang pagkakalam ko, stock pa lang to mga paps. Kasi nabili ko lang itong motor ko na second hand. Hindi ko alam kung pinayos nila to noon. Yan, papalitan natin ng knuckle bearing. So tatanggalin na natin mga paps. Hugutin na natin to. Ito, hugutin na natin. Itong sa akin kasi kalawang na, kaya kailangan pukpukan dito. Dito. Diyan natin pupukpukin mga paps. Dahan-dahan lang para hindi ma-deform. Ginagawa mo! Yun, nahulog na mga paps. So ayan mga paps, natanggal ko na. Biglang nahulog kanina nung pinukpok ko. What the fuck? Munti ka nang nabasag tong side mirror natin. Gago! Dapat pala doon mga paps, alalayan natin para hindi siya biglang mahulog. Kasi pag pukpok ko kanina, bigla na lang nahulog. Ito pala yung mga natanggal mga paps. Ito yung ball bearing niya. Wala na, hiwa-hiwalay na eh. Tapos kalawang na rin. Mga 15 years na hindi napalitan. Kaya kailangan na nating palitan. Ito kailangan pa natin tanggalin to mga paps. Gagamit tayo ng pansinsil natin na mahaba na or steel bar para matanggal to. Pati ito sa ilalim. Yan, tanggal na mga paps. Tingnan natin. Grabing kalawang to mga paps. Halatadong hindi pa napapalitan simula noon. Ayan. Ito palang mas malaki ang butas. Doon siya sa ilalim mga paps. So, ganyan siya.
Tapos itong mas malitang butas, dito siya sa ibabaw. Ito siya. Para matanggal to mga paps, kailangan nating sinsilin. Gagamit tayo ng sinsil. Pero ito yung gagamitin ko mga paps. Ang problema ko mga paps, hindi ako nakabili ng spacer niya. Pero ito rubber lang siya. Baka sakaling pwede nating igupitan ng goma, yung metal na spacer ang ilalagay. Sige mga paps, baklasin na natin. So, kakabit muna natin mga paps itong ring ng ating knuckle bearing. Yan ang sinabi ko kanina, ito dun sa baba, mas malaking butas, tapos ito sa taas. Bali ang position niya mga paps, sa baba ganyan. Ganyan siya. Ito sa ilalim. Tapos itong nasa ibabaw, pag ganyan siya. Nga pala mga paps, lagyan muna natin ng grasa pag nagkabit tayo nito para mas madaling mabaklas sa susunod at mas madali nating ikabit. Ganitong position yan mga paps. Kakabit natin tong ring niya. Pupukpin natin ng dahan-dahan. Pagkatapos natin ipasok mga paps, isasagad natin siya hanggang dun. Hanggang dun mga paps. Hanggang dun. Sasagad natin hanggang sa ilalim. Gamit na tayo ulit ng sinsil mga paps. Sisinsilin lang natin. So, ayan mga paps, naikabit ko na yung knuckle bearing niya. Bago ko pala nilagyan ng spacer mga paps dito, sinukat ko muna siya doon sa kanyang ring. Tinignan ko kung sasayad siya dito. Nilagay ko palang spacer niya mga paps is rubber lang din. Sinukat ko yung rubber spacer ng stock kanina. Tapos yun ang ginawa ko. Pero mas maganda sana paps kung ilalagay natin spacer is yung metal siya mga paps. Yung parang clip para mas matigas. So bago pala natin ikabit mga paps, lagyan natin ng maraming grasa itong ating ball bearing. Kasi matagal na panahon siya bago ulit mabubuksan. Pag nasira ulit bago siya mabubuksan. Kaya mas maganda pag maraming grasa ang lalagyan natin. So pag ganito pala mga paps ang posisyon ng paglalagay ng ball bearing sa taas. Tapos ilalagay na natin. Pagkatapos ilagay natin to mga paps, thread na natin siya. Higpitan lang natin paps. Huwag masyadong mahigpit. Timplahin natin kung ano yung magandang pagkakahigpit niya. Kasi pag sobrang higpit mga paps, mahirap siyang igalaw-galaw. At gagamit ulit tayo ng sinsil mga paps para higpitan ito. Ito ulit ang gagamitin ko. Hindi ko na pinakita sa video kung paano ko inassemble itong headlight at saka itong manubela mga paps. Kasi madali naman ng pagkakabit ng mga yon. Ang importante na ipakita ko kung paano natin ikabit yung knuckle bearing mga paps. Para magkaroon kayo ng idea if
may problema kayo kagaya sa akin dito sa manubela ng mga motorcycle. So salamat sa panonood nyo mga paps.